ituturo ko naman sa inyo kung paano mag-identify ng 6 wires sa ating fan motor. So meron ako dito guys, FCO motor, no? Ito ay ginagamit namin sa aircon. FCO motor guys, ibig sabihin ng FCO, fan coil unit, no? Ito ay may 3 speed na motor. So ito guys yung mga wire nya, ito yung 6 na wire nya. Ituturo ko sa inyo kung paano hanapin or paano i-identify ang low, medium at saka high. Tapos yung common, kung alin dito yung common, kung paano hanapin ang common, at kung saan natin ilalagay yung capacitor. So ito, sa pamamagitan guys ng pag-reading ng resistance natin gamit ang clamp tester, malalaman natin guys kung alin dito ang high, medium, low capacitor at yung common. Kahit sabihin natin guys magkapareho yung kulay nito lahat, basta marunong tayong gumamit guys ng tester at makuha natin ang bawat reading nito, malalaman natin yan guys kung alin dyan ang high, medium and low, common at yung capacitor. So guys, sa pag-identify ng mga yon, ang una natin guys hanapin siyempre yung common. So ngayon guys, paano natin hahanapin yung common? So tuturo ako kayo sa paghanap guys ng common dito. Maghahanap tayo ng 2 wire guys na 0 yung reading. So ibig sabihin wala siya guys resistance, no? 0 ang reading guys ng 2 wire. So una, sa pagkuha natin guys ng reading, iset lang natin ito, yung clamp tester natin sa ohms. Yan, ito guys yung ohms natin, no? Iset nyo yung tester niyo kung ano mang gamit na tester niyo. Tapos guys, hahanapin natin dito ang 2 wire na walang reading. So halimbawa guys, dito tayo maguna. So ito yung blue. Bago tayo guys mag-umpisa, no, lalagyan ko muna guys ng marking, no, para hindi tayo malito sa mga wire natin. So ang marking natin guys, ito yung letter A, B, C, so ayan guys, nilagyan ko siya ng marking A, B, C, D, E, F, no, para hindi tayo malito guys. Depende na rin yan sa inyo kung paano nyo mamarkingan para kung basta mabilis nyo guys matandaan yung wire, no. So sa akin nilagyan ko A, B, C, D, E, F. Ngayon guys, hahanapin na natin yung 2 wire na walang reading. So umpisa natin dito guys, yung isang test prod guys ng tester natin, ilagay natin dito sa letter F. Tapos isa-isahin natin to guys yung 5. So halimbawa ito, F and A. So meron yan guys reading, no? May nakuha tayong reading. So ibig sabihin hindi yan yung hinahanap natin. Tapos ilipat natin guys dito. So yan, may reading din siya. Ilipat natin dito. So ito guys yung isang test prod, may reading din. Tapos ilipat natin dito. So may reading. Pagka may karoon guys ng reading, makita nyo na may reading, lilipat na kayo sa ibang wire. So ayan, meron guys reading. Tapos ito naman guys yung itim na test prod ang ililipat natin. So halimbawa dito natin ililipat. So ilagay natin ito sa letter E. Tapos subukan natin dito sa letter F. So ayan guys, may reading siya. Letter D. So may reading din yung letter D. Yung letter C. So may reading din yung letter C. Yung letter B. So may reading din guys yung letter B. Yung letter E, A. So ayan guys, may reading din siya. Ngayon guys, wala pa tayong nakita. Ililipat naman natin ito sa letter D. So dito naman yung letter D. Tapos lagay natin ng isa dito. Ilipat-lipat nyo lang guys yung test prod ng tester natin hanggang makita natin ang 2 wire na walang reading. So meron din siyang reading. So ayan guys, meron din reading. So meron siyang reading. Meron siyang reading. Kasi guys, yung 2 wire dito, yun ang walang reading. Meron dito guys 2 wire na walang reading.
So nilipat na naman natin guys yung test rod na kulay itim dito sa letter C. So meron siyang reading, meron din reading. So guys, kung napapansin nyo, yung letter B at yung letter C, wala siyang reading guys. So 0-0 yung reading natin. So ngayon guys, nakita na natin yung dalawang wire. So mamarkingan na natin yan guys, no? So ang walang reading guys na wire natin na dalawa, ito yung letter B and letter C. So kapag nakita na natin guys yung dalawang wire na walang reading, ibig sabihin guys, ito ang common natin. Dahil wala siyang reading, so ibig sabihin guys, diretso lang siya, no? Connected siya. Kasi walang resistance. Ngayon, ang dalawang wire na to guys na walang reading, isa dito ang common at isa dito ang pupunta sa isang terminal ng capacitor natin. So walang problema guys kahit alin dito ang kukunin yung common. Halimbawa, kapag ang letter B ang kinuha yung common, automatic guys yung letter C ito yung pupunta sa isang terminal ng capacitor. Kapag naman ang ginamit yung common ito yung letter C, automatic guys yung letter B ito yung pupunta sa terminal ng capacitor, no? Isang terminal. So ngayon guys, lalagyan na natin siya ng marking, no? Para hindi na tayo malito. Ang hahanapan na lang natin ng reading mamaya itong apat, yung letter A, D, E, and F. So ito guys, halimbawa ang kinuha nating common is letter B, lalagyan na natin to guys ng marking. So ilagay natin dito common para hindi tayo guys malito. Ngayon, dahil ito ang kinuha natin guys ng common, yung letter C, automatic guys, ito yung capacitor. So yung capacitor natin guys, wala namang problema dyan kahit magkabaliktaran kasi wala namang polarity yung capacitor natin. So ngayon guys, nakita na natin yung common at nakita na rin natin yung capacitor. Ngayon, paano naman natin hahanapin yung low, medium, and high at yung isang terminal ng capacitor? Siyempre guys, sa pamamagitan ng pag-reading natin, pagkuha ng resistance, malalaman natin yon. So ang gagawin natin guys, yung isang test rod na to, ilagay natin ito dito sa common. So ito guys, ilagay natin sa common. Yan. So pagkatapos natin guys lagay sa common, so yan, nalagay natin guys sa common. Susukatan natin ng reading yung natirang apat na wire. So hindi na to guys kasali kasi sa capacitor na siya. So sukatan natin yung letter A. So yung letter A guys, nakakuha tayo ng reading na 14.5. So ito guys yung reading natin, ipapakita natin, no? So ayan guys, ay sorry, hindi makita pag nakailaw. Hintayin natin guys ma-off yung ilaw kasi hindi maklaro guys sa cellphone kapag nakailaw to, no? Yun. Ang uunahin natin guys, ito yung letter A. Titingnan natin guys kung ilan yung reading niya, yung resistance reading. Ayan guys, nakakuha tayo ng 14.5 ohms. So ang 14.5 ohms guys, i-record natin yan dito, ilalagay natin yan dito. 14.5 ohms. 14.5. So yung letter A, yun guys yung letter A. Pagkatapos proceed tayo guys dito sa letter D. So ang letter D natin, yung letter D natin guys is nakakuha tayo ng reading na 26.8 ohms. So ito is 26.8. Ayan guys, 26.8. Tapos, dito guys yung letter A, susukatan din natin. So yung letter E guys, nakakuha tayo ng reading na 55.1 ohms. So ayan, nakakuha tayo 55.1. Tapos guys, ang last natin is yung letter F. So yung letter F natin guys, nakakuha tayo ng reading na 20.7 ohms. 20.7.
So ngayon guys, nakuha na natin yung reading ng bawat wire natin. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung alin dito ang capacitor natin at alin dito yung high, medium, and low. So ngayon guys, itabi muna natin to. So ano na natin guys yung clamp tester natin kasi hindi na natin yung gagamitin. So ngayon dito guys, sa pag-identify guys kung alin dito yung capacitor, hahanapin natin guys yung may pinakamataas na reading na resistance. Yung may pinakamataas guys na resistance. So dito guys sa apat, ang pinakamataas na resistance dito is 55.1 ohms. So ibig sabihin guys, ito yung capacitor natin. Basta tandaan natin guys, kapag nakuha na natin yung common at yung capacitor, ang reading natin dito guys sa apat, hahanapin lang natin yung pinakamataas na reading. Yun ang ating capacitor. So di ba guys, ito na yung isang capacitor, isang terminal. So ngayon, ang itong 55.1 guys, yan na yung ilagay natin sa capacitor. So lalagyan natin guys ng marking. So importante guys, maglagay tayo ng marking para hindi tayo malito, no? So lalagyan natin yan dyan guys para makita natin. Okay. So guys, so yung may pinakamataas na reading guys, ito yung letter E, yung 55.1. So ibig sabihin guys, ito na yung capacitor natin. So ayan guys. So nakita na natin yung common, nakita na rin natin yung dalawang terminal para sa capacitor natin kasi dalawa to guys yung wire ng capacitor natin. So walang problema kahit magkabaliktaran to kung saan nyo to itap, basta dito mo siya itap sa dalawa. Tapos guys, may natira na lang tayo na tatlo. So ito yung letter A, letter D, and letter F. So sa pag-identify guys ng speed, high, medium, and low, lagi nyo guys tatandaan na ang may pinakamataas na reading or ang may pinakamataas na resistance reading, yun ang mahina ang ikot. Kapag naman mas mababa yung reading guys na resistance, mas malakas yung ikot ng motor. So ibig sabihin guys, ang may pinakamataas na reading dito is 26.8. Ito ngayon ang low natin. So ito yung magiging low natin. Tapos guys, may dalawang terminal na lang tayo or may dalawang wire na natitira. Yung mas mababa yung reading guys, yun ang mas mabilis ang ikot. So ito yung number 40 natin, ito ang magiging high natin. So ayun guys, lagyan natin ng wire. Ngayon, isa na lang guys yung natira. Siyempre, ito yung magiging medium natin. So ayan guys, na-identify na natin ang bawat wire ng FC motor natin or fan motor natin.